Kabusiraon sa Pilipinas. May plano ang Diyos dahil siya napasala kung pati sa taon na inaki ka. Kung nasa India man, hindi sa Pilipinas. At padagos ng hagado ng puso ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Let's pray. Abba Father, we bless your name, O God. Hinihingi po namin, O God, na manatili sa aming mga puso ang banal ng takot. Pagharian mo kami, Panginoon. Tulungan mo po kami mapagtagumpayan ang mga tukso sa paligid, ang pagkilos ng kingdom of darkness. Lord, help us, O God, na malakaran namin, O God, ang aming identity in you, God. For we are more than conquerors in Christ as the children of God. Salamat, Panginoon. Kausapin niyo po kami lahat ngayong gabi. Sometimes, Lord, we need kahit isang word lang po, basta galing sa iyo, Panginoon. Dahil ikaw ang kailangan namin, Lord. Sobrang kailangan ka po namin sa buhay namin. Sobrang kailangan ka namin sa bansa namin, Panginoon. Hallelujah. Pagharian niyo kami, kausapin niyo kami, Lord. Kailangan kami patuloy, Lord God, na i-correct niyo po kami, Panginoon. Salamat, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. And amen. Okay, so, kumusta po ang pagpa-fast? Fast. May fast na? Hallelujah. Hallelujah. Okay, so, cry out. Ito po, nung gumagawa po, nag-ready ako, sabi ko, ang nilagay kong title dyan, Lord, heal our land. Pero hindi. Ang hinighlights ako ni Lord talaga po niyan is cry out. Cry out. Yes. Cry out to the Lord of the nations. Jesus. When was the last time that you ever cried for the nation? When was the last time na nag-cry out ka, not because you are just sad, pero namamatian mo ang burden and compassion bilang aking ng Diyos na bilang aking ng Diyos na mamatian mo kung paano nag-grieve ang puso ng Diyos sa nangyayari sa bansa mo. When was the last time you really cried out from your heart, Lord, heal our land? Because our land needs healing. Kailangan natin ng kagalingan mula sa Panginoon. Consider how far you have fallen, Philippines. And God is good. Tinatauhan niyo po kitang pagkakataon magpakumbaba, na pagkakataon po para manumbalik sa iya, pagkakataon para mag-stand in the gap for our nation. Hallelujah. Lord, cry out to the Lord of the nations. Usually, may nasa prayer tabagano, pray to the Lord of the harvest. But the Lord is revealing Himself now as He is the Lord of the nations. Hallelujah. Kaya sinabi po, from Psalm 22, kung ikaw nga Kuya Rex Tagalog, okay lang din po. Psalm 22, 27 to 28. Let's go all together. Basahin ko muna to sa English. All the ends of the earth will remember and turn to the Lord. And all the families of the nations will bow down before Him. For dominion belongs to the Lord, and He rules over the nations. Hallelujah. One day, every tongue will confess that Jesus is Lord. One day, dadating yun, all the ends of the earth. Ano mang sulok yan ng mundong ito, aalalahanin at babalik sa Diyos. Hallelujah. Napasyandarakaya. And all the families of the nations will bow down before Him. So if we can read also po sa Tagalog, mga bansa sa lumbay, kay Yahweh magsisimbaling. Lahat ng mga lahi maaalala siya at sasambahin. Sambahin ka, O Yahweh. Hallelujah. Hallelujah. Kay Yahweh na uukol ang pamamahala. Naghahari siya sa lahat ng mga bansa.
Amen. Nagro-rule siya over the nations. Hallelujah. Dahil po, nagtuturog ang Diyos ta. He is seated on His throne and He still reigns. He is watching over us. Hallelujah. He is the Lord of the nations. Hallelujah. And then cry out. If you can go to the next slide. Cry out. Sabi po sa Psalm 107:6. Then they cried out to the Lord in their trouble. Ano ba? May trouble ka? Ano yung trouble mo? Troubled ka ba? Ikaw mismo troubled. Ang puso mo. Troubled ang kaluluwa mo. Troubled ba ang pamilya mo? Troubled ba ang banwaan mo? Troubled ba ang bansa mo? Pero hindi po ano ginibunigi. They cried out to the Lord. And what happened? He delivered them from their distress. God answers. He will deliver us as we cry out to Him. As we humble ourselves before God. Hallelujah. Magpakumbaba po kita sa Panginoon. And may tanong ako. Bago kita magduman sa next slide. Ilang beses po ba si Jesus naghibig? Hello. Ayan, naghibig siya. Siyempre itong na-separate siya sa kay Jesus, sir. Pero na yung Jesus wept na yan. Tandang-tanda sa alin. Kay, ayan, saro pa yan. Kaya saro pa yan na talagang inaano sa to, nakaibuhan tayong seryoso sa pagbabasa ng Word of God. Lalo na ako. Yan. Pero bako lang po yan ang pagkakataon that Jesus wept. Bako lang po yung sa John 11:25. But we can go sa Matthew 23. The chapter, bago magsabing sa Matthew 24. Diba? Aram ng Matthew 24 and 25. Madalas natin pipreach yan niyo. Pero bago yan, yung last po, na sinabi po dyan, yan po, Matthew 23, the last verses. Ini po, when Jesus laments over Jerusalem. Jesus was grieved. Namundok man po si Jesus. Actually, pag kumahiling tani igwali sa Luke 19 verse 41 as well. Duman po sinabi. Sige. So, basahin ko sa Matthew 23. Sabi dyan, "Oh, Jerusalem, Jerusalem." Inulit. Alam mo po ba, inulit niya? Ganun. The city that kills the prophets and stones God's messengers. Sabi ni Jesus, na alam mo yung ipag-uulit ni Digdiyo, kasi grabe po yung brokenness ni Jesus nang tighiling niya ang city. This is about the city of Jerusalem. Sinabi ko po, naghibiyaw po yun sa Luke 19 verse 41. Sabi dyan, Jesus weeps over Jerusalem. Si Jesus po, o yan, Jerusalem City. Pero kung baga over a place, over a nation, Jesus is broken. Ang puso niya nabe-break po. Kaya nga rin na po sa bago, when was the last time nakita? Nabe-break pa ba? O iba na ang nabe-break lang sa puso ta? Mga bagay pa ba na kung ano ba ang nakaka-break sa puso kang Diyos na yun ba nabe-break din sa puso ta? So, basahin ko lang din sa Luke 9:41. Now, as he drew near, he saw the city and wept over it. Yan. He wept. Ano po na mundo si Jesus? Bago na siyang mundo, hinibian niya po na break ang heart niya. Kasi po, ang mga tao po sa Israel, ang mga Israelita, and the people of Israel had rejected. Nireject po. Kung baga ko sa tuya, nire-reject ang gospel. Nire-reject si Jesus. Nire-reject to the point na, kung baga, tigpapasakitan nila ang mga lingkod. Yan, tumatangis siya. Ito'y kanyang tinangisan. Tumangis ang Panginoon. Inulit niya pa yan. Gano'n niya para ulitin niya. Gano'n siya, Jerusalem, Jerusalem. Gano'n man siya sabi, oh, Pilipinas, Pilipinas. Ano kaya hiniling din ng Panginoon when Jesus looks at the Philippines right now? Pilipinas, Pilipinas. Ano kaya ang kondisyon ng puso ni Jesus? It's not that He hate us, dahil niya kita hate.
Love niya kita, pero nabibreak siya dahil sa nangyayari sa bansa. Ng kung ano, mga nangyayari mo yan, sitwasyon sa satuyang bansa. So Jesus, bilang, syempre, He was also human that time, right? Excuse me. Sabi dyan, gusto ko na ka man i-gather. Gusto ko yung I wanted it gather together. Kaya lang, para kung paano proteksyonan ng sarong inahin ang kanyang mga cheeks, ang mga siyo, kumbaga. But you wouldn't let me. Kumbaga, gusto pa kang ayusin Pilipinas, pero habok mo. This reflects what's happening sa Philippines ngayon. Yung nga itong nasabi ko katuwa na shared about yung sa as in the days of Noah. Dati ang mga nangyayaring araw ko ito, nadadalan ko lang sa ibang bansa. Ko, mga ano na sila, ganun mangyayari, may tao na, grabe na, so much wickedness, pero para mangyari na digdig niya, una dito sa Pilipinas, nakakabother siya. So si Jesus na-break ang heart niya that He wept. Nihibian niya yan, nagtatangis ang puso niya, nagtatangis siya. Sabi niya, look, your house is abandoned and desolate. Jesus is familiar with the pain of knowing. Kung kasi bakit? Aside sa kung anong nangyayari, alam niya po na namamatian niya din ang kulong kung ano ang mangyayari. Anong kahihinatnan ng mga taong daig nagsasamba sa iya? Ano ang kahihinatnan ng mga taong nagre-reject ng gospel? Ano ang kahihinatnan ng mga taong nire-reject ang mga messengers niya? And even for that, Jesus is grieving. Even for those mga, kasi utaan nyo, tatawag ka mo kaya, may nagpadara na akong mensahero para idara ka mo sa liwanag, taano, tadainindo, digdada mo, tinuturuya-tuya panindo. And the heart of Jesus is also for those people. Imagine that. Pag kita nakahiling, grabe, nahiling ta si messenger, si sabitan na, yung mga pastor, mga preachers, tapos nagtuturaya, kaya, sabihin ta na, very recent, yun sa Pride. Grabe no, sa, yung pagpaparade ng mga sa, yung Pride, because of the Pride Month. Kung kita, pwede man ito, grabe Siyempre, Jesus, na-break naman ang heart ni Jesus para naman sa, Joel, gising, this is the time na daing magturog-turog. Sorry kapatid. Time na po, dahil kita pwede magturog-turog. Yaon pa kita sa simbahan. Paano pa kumaka na sa simbahan? Baka di kita nakakaano na. Hade, marata po kita. So si Jesus, iniisip niya pa itong mga tao na nagkokontra. Imagine that. Ganun ang puso ng Panginoon. And so we will cry out. Yan, dyan na kita. We will cry out. Pero ano pong ika-cry out na? Ano ika-cry out na? What will we cry out? Ano kina-cry out mo when you pray to God? Are you crying out to God? Ano kina-cry out mo? Panggakan sa araal daw? Malambasan? Pamasahe? Ano kina-cry out mo? Salvation may nagsimba din ng family. Praise God. You're crying that out. Pero may binabasa ko si Lord mo yan. Sabi niya, cry out. Ano yun? Cry out for revival. Nadanaw naman yung word na revival, tama? Pero naintindihan ba rin ang revival? Anong itsura ng revival para sa inyo? Sige daw, let me ask. O ika, Ate Jane. What does revival look like? Putong ko si Ate Arby, si Ate Jane, si Mama. Ano po, revival? Sa ano mo, syempre, di naman yan ikakahon kasi pag si Lord na naghiro, matindi yan. Di yan ba ko. Actually, kahit sa mga nangyari revival in the past, di ka pwede sabihin na yun lang din ang mangyayari nun yan. We should expect a new thing kasi dati old wine na yun. May ginigibo na may new wine na ngayon. Pero syempre, may expectation ka. Tama ba? So ikaw, Ate Jane, if I may ask.
sa revival, ito talagang meaning ko kada pamilya. Nag-worship, itong may family altar, tapos buong pamilya, nag-church, yan. Wow, amen. Family. Praise God, family, buong family. Amen. Praise the Lord. Praise God. Ikaw, Ate RV. Revival. Wala na sa akin. Pero sa mga naisip ko, revival, ito talagang itong mga hungry mga tao, itong mga seeking always sa presence ni Lord, very passionate para mag-reach out ng mga tao. Kadang wala niya. Kadang yan. Siya mo na. Na dahil po napupundo sila dahil na-encounter si Lord, tapos nag-uumapaw sila na hinahawaan nila ng iba pa para ma-revive din. Tunay sila nasasawa na maranasan kayo pa ang tunay na revival na halos sa Diyos. Contagious. Amen. Contagious. Amen. Ikaw po, thank you, Ate RV naman. Anong na-imagine mo sa revival? Kumbaga balik na pagbabalik na sa dating pamutakan. Pero restoration. Pero for me, yung revival, tama kasi kumbaga, nare-revive is to bring back to life what was dead. Kaya syempre, mare-restore. Pero higit yan dyan. No? Kaya puwantang, alam mo kaya puwantang ihibig mo yan talaga is for God's presence. Bako lang yung presence ako, namamatian ko siya. Bako lang siya yung goosebump. Kasi ano mangyayari, may goosebump ka. Maika man na bago. Because God will pour out His Spirit kapag naminta ang standards niya. Bako naghibig ka lang. Pero okay maghibig ha. Kasi talagang, kaya nga ni Jesus weeps over Jerusalem. Kasi na-express niya kung my heart is broken over this city. My heart is broken over the Philippines. Hallelujah. Pero yun, magaling nakagalon na talaga si God sa satong kalagitnaan. Sabi ko sa Papa Paul, Lord, kahit one word from you, basta kung anong pinapababa mo, let it be, Panginoon. Kasi yun ang kaipuhan ka. Imagine, naalala nila itong kay Peter, kung sa pag-preach niya, pag binasa ba nila itong preaching niya sa Acts? Sermon ni Peter. Kasi nagbasa naman. Itong after niya mapuspos kang banal na espiritu, binasa nila itong preaching naman ni Peter, kasi nakabasa na. Yan. So, pag binasa mo to, simplihon mo lang siya. Simplihon lang yung message of repentance. Karubahin mo natin, normal lang. Pero the powerful to the point na 3,000 were saved by that message. Ano yaon? Yaon duman sa mensaheng ito. Buhay na buhay duman ang presensya ng Diyos. Yaon duman si God. Kaya dito itchapwera si Lord. Sa kabus na ginigibo ta, okay, nagtatrabaho kita, nagkaklase kita, o nagpe-prayer meeting kita, nagsuservice kita, naday kita dapat dun sa government, we're just playing church. Graduate na kita dyan. Hinahanapon ta ang presensya ng Diyos. Ma-attend akong church, ma-dyan ako, bako lang sa bako lang para mahiling si kairiba ko, kasi normal na rin, pero ako nagdyan. Pero gusto ko ma-encounter si God. When you have that expectation, God will meet you. Hallelujah! Kaso yun nga, ayong hunger, pero ngunya po talaga, paano? Praise God ka mo, only praise God, nagkakairibanan kita. Pero ngunya is the time not just to think of ourselves, but to also pray for others outside. For us tonight, to pray for our nation. Hallelujah! Yung Lord, we need you. Yung talagang deep need for God. Magayon to mag-abot ka sa point na hinahanap mo talaga sobra-sobra para sabihin mo, I need you, God, in my family. Pag inisip ko na lang yung pamilya ko, masasabi mo, sobrang kaipuhan ko ang Panginoon. Kung sobrang kaipuhan ng pamilya ko ang Diyos. Have you come to that point? O nadidistract lang kita sa paligid, kaya na ita nahahagod kay God, na Lord, my family needs you, Lord. Pero kung ano hagalo ka talaga, kung talagang, Lord, we need you. Kung one thing na hahanap mo tayo is siya talaga, Lord, revive us. Revive my passion. Ang longing ko pa ba ay ikaw? O sinasabi ko lang na gusto ko ikaw, pero hindi naman sa gawa. Sasabihin ko, I long to be with you. I long to be with you, pero yung secret place na imo nadudumanan. Gusto ko yung tinig mo, di imo dinadamog ang sinasabi sa imo kapag nagdadamog ka ng Word of God o ka nagbabasa ka o di ka nagbabasa even. Because
that. Pero baka nga ni end of end times na kita. May nabasa pa nga niyo sa ibang version ng English, we are in the last hour. Have you thought of that? Last hour. First John, I think. Ma-reflect sa to kung talaga hinahanap na si Jesus. And if ready kita, i-share ko nga din pagka sa discipleship. Kasi may second coming, pero I also believe in rapture. Okay. Yung second coming, after pa yun ang tribulation. As I believe in the rapture, Jesus will come for His church. Those who are His, mararapture. What if Sunday service, mangyari ang rapture? Worship kita. Hallelujah, praise the Lord. Biglang nag-rapture. Nawa, mayo mawala. Medyo funny pero seryoso. Diba? Parang, shucks. Lord, wag naman si Pastora ang mawala. Diba? Wag naman may mawala. Kaya nga niunya ng panahon na talaga. We have yung pag-ano na lalo sa, yan o, cry out for revival. Hanapo ang gawin ta talaga si Lord sa buhay ta. Sa gabos na ginigibot ta. Let's ask Him, Lord, kayo, pero paano mo sasabi na you have that deep need? Yung sobrang grabe, yung hunger. Hanggang yung sinishare ko din sa discipleship na yung hunger, yung talagang sobrang, Lord, kinauuhawan kita, sobrang gutom ako. Lord, yung mahiling na magbago ang sakuyang bansa. Pero dahil po mabago yan, na kung ang inaasahan tayong presidente, nasa sala ko, ang satuyang pananaw, bako yan sa presidente. We pray for our president, we pray for our leaders, so that they can go to get to know God, so that maayos ang relationship. But only Jesus can save. Bako po si mayor, bako si kapitan, bako si discipler, bako si pastor, pero si Jesus. Hallelujah. Paano masasabi, babalikan ko, paano masasabi na talagang hungry na kita? Sarong indicator na hungry ka to see revival happen sa buhay mo. Ano yan? Sabi, mabuhayan ka muli. Ano yan? Yung ako, how i-imagine ng revival, talagang may pagkakabalik-balik, may pagkakaayos-ayos ang relationship. Hallelujah. Relationship, family. Ama, maayos ang relasyon sa aki. Ang aki nagpapakumbaba na talaga sa ama. Hallelujah. Ang ama, maayos ang relasyon sa ego. Sinda, mahihiling ka mga aki. Pag hiling nila sa magurang ninda, wow, hindi pala ang pattern ng godly marriage. Na bako pag nahiling nila ang magurang ninda, suruwayan, hindi yun man ang pattern ninda. Kaya we need God in our family. Enough is enough. Kung may mga broken families, di ba nakaka-break ng heart? Minsan nakaka-break na minsan sa mga kids na tigaan na may masabi na, mamati ako that they long for their parents. Bakit? Kasi broken ang family. Suruwayan, nakaka-break mga tugang ko. These children are longing for parents. Kaya iba mo, talagang yaon si God sa sentro kang pamilya, kang buhay ta. Naalaala niyo si Bago. Kung ano to, na para masabi mo talagang, wow, I'm so desperate for you. Alam mo kung ano? Yaon ka sa imong prayer closet. Yaon ka sa prayer closet mo. Kasi revival begins in the secret place. Baka gusto mong revival, pwedeng gusto mong revival, pero gusto mo convenience. Ay, maaduman ako sa church na bonggang aircon. Pag mainit, tabo ko dyan. Ay, duman ako sa church na magkayo ng tuntugan. Pero bako pa pala si Lord ang hinahanap mo. Duman ako sa church na may mga gawa po.
Pero revival begins in the secret place. Yung when we come to that point that talagang, oh Lord, mamata ako, maliit pa akong turog, Lord, I will really cry out for our country, for my nation, oh God. Because many are perishing. Nakulo na pong nawawala, pero they need the aram. And yet they don't know that they are perishing. Many still don't know. Many still don't know that they need God. Grabe po baga, alam niyo yung mga nangyayari sa campus. Sige, ano po, nasa inkita mo niya, nasa ano nangyayari sa Pilipinas. Although, na-touch na din po niyo a bit. Na-touch naman. Corruption. Greed yun eh. Money. Hindi po mga bagay na ihagad ng kapatawaran sa Panginoon. Corruption. Minsan dito lang hiling mo sa si leader ko kaya yan. Bako, ay sisamo na yan yung president, o sisamo ano yan. Mahilig yung magtukdo. Pero again, revival also starts within you. Diba? Imposible kasi, alam mo yan, madumang ka sa, mapakaunay ka kay Lord, tapos sasabihin mo, okay na okay ka, when it's not, kasi sigurado may i-reveal si Lord na dahil okay sa imo para maging maayos ka. At pakulang sa sarili mo, lalo na pinagkakatiwalaan ka ng Panginoon, i-reveal niya what's happening sa bansa, what's happening sa pamilya mo, ano kailangan gawin para ma-revive ang pamilya mo, para madara sa Panginoon. Amen. Itong sa Pride Month, grabe, nasa Bareta. And people are proud. Duman nakakamundo. People are proud na nasa Bareta pa to, nahilig ko sa GMA, na ang Philippines, itong mga nag-attend po duman sa parade na to, para nila Pride Month, LGBT, promoting LGBT. I don't have the number, pero yung number is sobrang 100,000s. And yun ang pinakadakol sa buong mundo ng participants. Imagine that! Nanginginutan ng Pilipinas dyan. And people are happy with that. It's either ang iba happy, ang iba kiber. Ang iba mahayong pake. Nawa ba ko kitang arod ka yan? Kasi kung yan, pwede kong gadan kita iyo. Ang gadan mayong namamati. Pero kaya kita binubuhay ng Panginoon, mabuhay ng Espiritu ta, to be alive with the heart of God. Hallelujah! So that, kita po maging ilaw, kita po maging, para ma-revive ang lugar ta. Yung sinasabi kong prayer na to, bako lang tong casual prayer, talagang shakararabak kaya yung ipag-iyak natin. Iiyak natin talaga ang bansa sa Pilipinas, sa Panginoon. Iiyak natin ang pamilya natin. Hallelujah! Yung mga tao nakakasakit sa atin ay iiyak din natin sa Panginoon. Amen. Usually gusto natin, pero paano yung mga taong nakakasakit sa atin? Sila pala yun. Paano, alam mo pa sa time, paano mo si Lord? I-reveal ni Lord, pray for this person. Ha? Okay, Lord. Sige pala. But we want to see revival. But we want to see the Philippines saved. We want to see our families saved. Diba? So, dito po kaya yan kang efforts kang tao lang. Di kaya. We do not wrestle against flesh and blood. Ang labanan is in the spirit. Kaya kaipuhan mo maging makusog ang spirito mo. That's why we are praying and fasting. Yung fasting po, sobrang nakakatabang sa to, na i-deny ang flesh ta, i-deny ang sarili ta, yung pride ta. Kang Sunday nagkapot si Ate RV, pinag-pray ba rin doon? Ano na sabi mo about the pride? Inahagad na maarag about sa pride. Kasi ako talaga to, kasi talaga ay naku, pinapahiling po talaga ni Lord, yung pride mo. Sabi ka, hiniiyak ko yun kay Lord. Kasi di ko kaya nga doon sa diri ko, nahihiligan, paparayabang na naman ako. So I come to God, Lord, help me. Help me, God. And even sa altar call, naalala ko, sa mga ng altar ko na RV, naglilingkod ka na. Pero gusto mo pa ipaayos ang puso, gusto mo ipaayos, kasi manhabot. Sabi ko, ako gusto ko pang ipaayos, magpatabang kayo para maayos ang paglilingkod ko. Kasi kung naiba ka paglilingkod ko, basta-basta lang. And bako siya nakabase because I feel okay. I feel okay. I feel I'm okay. Maayos ako. Pero I know, kaya po ko ipaayos pa din ang puso ko. So many things.
Sexual immorality happening sa school. Sa mga estudyante, sa mga kabataan, uy, iyak na sila, mga tubang ko. With the access na meron, madali pong malaog. Malaog ang mga murang isipan ng mga aki. Immoralidad. Things na dapat hindi nahihiling nila. Pati mga gambling, pati nga mga video games. Because naghahanap ng mapagkakaabalahan. Sabi ko, these people, Lord, people are perishing for lack of knowledge. Nasa word yan. People perish because of lack of knowledge. Kala nila yun na yun. Kaya sobrang nagpapasalamat ako pag nahiling ko muna naglilingkod sa Panginoon. Sabi ko, wow. Kasi imagine, kumayo ka mo sa Panginoon. Kasararo ka mo ka, nahiling manindo kung ano nangyari sa mga klase nindo, sa pamilya nindo, sa mga katakaid taligdeyo. Diba? Sa Pilipinas. Pero ipadagos kita, sambahin ka o Diyos. Amen. Sambahin ka o Diyos. Ang bride of Christ, the church, di po pinapamper. May time of pampering pero piniprepare. Tama? Anong gusto mo? I-pamper ka o i-prepare ka? Saan ka i-prepare? Sa pagbabalik ni Kristo. Mabalik na si Jesus eh. Diba? Kaya gusto mo palang i-pamper me. Daiwa ko ang gutan pag napasala ako, ha? Kasi matampo ako. How will you grow? How will you be alive? How will you be prepared? Sabi po sa 2 Timothy chapter 3:1, there will be terrible times in the last days. Paano ma-prepare kung di ka tuod? Sa simple ba lang correction, habo mo na, kulagon ka na, hari ka na ma-attend church. Oh my gosh. Help us, Lord, di ba? So we want the move of God. We want the move of God. Sabi ko sa bago, yes, mabalik na si Jesus. Pwede ako mag-share ng verses mo na about end times. Okay lang. Can we go to Revelation chapter 6? Revelation chapter 6. Pahayag. Yung first seal, the Conqueror, chapter 6, so verse 1. Now when the Lamb opened one of the seals, and I heard one of the four living creatures say with a voice like thunder, "Come and see." And I looked, and behold, a white horse. He who sat on it had a bow, and a crown was given to him, and he went out conquering, out to conquest. May nagsasabi pong si Jesus yan, pero mas nakol po nagsasabi, according sa mga pag-aadal po, no, na it's the Antichrist. So, iyan po, sinain diyo na inod na seal is yung Antichrist. So, ano mangyayari pag gaon na ang Antichrist? Ang pag-hindi mo po ang Antichrist, magkakaiba siyang peace treaty with Israel, 7 years. Yan. Pero yun man yan ang magiging time para ang Israel mas mahiling na ang talagang Messiah ang hinahalat nila ay si Jesus Christ. I-relate ko ni kasi ang pagkasunod-sunod po, iyaon man yan sa Matthew 24. Sige, tani ha. Inot na sila tapos ano ka sa Matthew 24. Sabi sa Matthew 24 verse 4, and Jesus answered and said to them, "Take it that no one deceives you. Mag-ingat kayo upang hindi kayo mainigaw ni numan. Madali pong maninlang kita kung daitang po aram ang katotohanan. The less truth that you know, ang truth is na kay Lord, ang truth is yung sa Bible, mas dikit ang aram mo ang katotohanan, mas madali kang malinlang.
Kaya po kita mo niya tiga-apudan po, no, na maging strong kita in the faith. Kasi may assignment kita sa nation ta. Dahil na kita nakainot na kita makabistado, i-reach out, irangan nita sinda. Kaya puwan ta rin, solid ang foundation ta. Kaya po kita, mas paanuhan ta ang pag-aaral ta ni salita ng Diyos. Hindi lang po kita mag-asa sa tigbababa sa to kapag Sunday, o kaya sa discipleship. Talaga sa personal po talaga, para daig ka malinlang. Tandaan mo ling aldaw na rin na sinabi ko ni. Sabi dyan sa verse 5, for many will come, maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo at marami silang maililigaw. Yan po yung Antichrist. Diba? Balikan ko. Ang second seal, pangtuwang seal sa Revelation, verse 6, chapter 3. When he opened the second seal, I heard the second living creature saying, come and see. Ikaw na naman pong kabayo. Anong kulay ng kabayo? Fiery red. Kabayong pula. Ano po ang tigre-represent pag pula? Ano? Bako yan passion. War. Gera. Kaya po mababasa naman po, baga pag binalikan ta si Matthew, na ano, nasa tuyang media. Sa Bible na lang po, ha? Yan, sabi po dyan sa Matthew 24, and you will, sa verse 6, after kato, you will hear wars and rumors of wars. So, ayan, nagkakagulo na. Isipon mo ha, ang papamuhaon po ng Antichrist is maayos. Kaya nga ni makakaigwang, dahil magulo na, mahanap ang taong leader. Mahanap ang taong leader. Malid sa mga, ano niya, global. Mahanap din isa ang maligay leader niya kasi maanak kami isa nandudumanan ni. Isa nandudumanan ni. I believe, nawa, mailot kita, ma-rapture ka ngayon, church. Nawa. Iba-iba pa ang view sa rapture. Pag nagkabigyan, ano nangyari? Kita pa lang, katulad ng nangyari sa Israel, naapektuhan kita. Marahalo ng parakalon. O ano nangyayari? Nagkakaigong mga poverty. Di ba? O, pagbalik ka sa pahayag sa Revelation, chapter 6 ulit, sa verse 5, ang third seal, ikwanidiyo, black horse. So bago red horse, okay. Minsan ang iba, ibang araw na red horse. Ay, may nagirit. Iniyo, black horse. Ano naman ang black horse? Ang black horse po, nakita ko, hawak timbangan nakasakay. Ang tigre-represent kaya, dahil nga nagka-gerera, yung surunudan ha. Ang ibig sinasabi ba, walang gera-gera. Itong talagang surunudan, sarigi-sigi. Mahiling mo talagang ang frequency. Kita mo yan, ang earthquake, sige-sige, di ba? Ini po ay po ditong taguto. Scarcity on earth because of the mga gera sa nangyayari sa paligid. Makulaning basta gera, matinding gera po yan. So yan na, imagine mo, nagkakaigwa ng tagutong. O anong ginigibo? Yung pala nga ni, grabe ang harapunan. Minsan nga di ba, pati bagas sinaharapon pa. Yan, grabe ng mga tao. Pero nagpapaalala pa rin si Lord, see that you are not troubled. Sa gitna ng arog ganing bareta, pinapanginutan kita na pwede pa rin ika na dai maging, na pwede ka pa rin magkaigwang kapayapaan sa puso mo. Sabi dyan, sa verse 7, there will be famines, pestilences. Ang famine, tagutom, tagtuyot, pestilences, and earthquakes in various places. Ang earthquake ko yan, very rampant na. Diba? Earthquake, padikit-dikit mo yan, grabe-grabe na. Mahihilin nyo yan, grabe na talaga, sarabayan na. Sobra-sobra. Masasabi mong iyo na talaga. Balik naman kita sa Revelation, iyo na yan. Grabe ng tagutom. Gurutom na, maana mga supply, nagtatag-init pa, nagkakaigwa pang global warming. Yan. Ano na mangyayari sa fourth seal? Pag open ng fourth seal, ikaw naman din nahiling ng pale, maputpula ng kabayo. Yan. Yan verse 8. Maputla ang kulay. Ano yung maputla? Ano na yung maputla?
Grabe na po ang death. Kadakol mga gada. So, paano po yan sa mga mangyayari? Kaya sabi, how close are we? How close? With the things that are happening around us. Malapit na ba? O andito na tayo? Ano? Di tara ma-exact time. Pero ito na. Okay? Kaya kung habot subago, how close are we? Very close. Pero, now is the greatest time to be alive. Excited ka ba mabuhay sa panahon mo niyan? Ano, Chiri? Laban. Revival. Ano? Revival para sa campus. Oh, amen. Amen. Hallelujah. Revival para sa campus. Isang Martin doon para sa campus. Revival para sa pamilya mo. Yan. Revival yaon si God sa buhay. Bako ng ako. Now is the greatest time to be alive kasi the darker nangyayari, mas magliliwanag ang Panginoon. Mas madiklo, mas mahihilig na maliwanag siya. Amen. Hallelujah, maliwanagon siya. Pero ang hapon ko, how far? How far ang pag-respond mo? How far ka willing mag-respond with all these things that are happening? Sa bansang Pilipinas pa lang, di ba? Nakikisaro ka pa ba sa pagtuyaw ng mga nangyayari sa problema? Mas na-highlight mo ang problema? Mas tinutuya-tuya mo ang mga leader? Kasi corrupt yan. Ano kaya O nagpipray mo sila. Let's pray for them. Let's pray for the students. Alalahanon ta, nadawa nangyayari ni may prophetic destiny ang Philippines. Amen. Naalala niyo ba? Lagi nang nagpipray. The Philippines is for Christ. Amen. The Philippines is blessed. Pagpapalain, mayaman ang Pilipinas. Hallelujah, mayaman. Kaya lang, nakulang pang korap. Naglilinig ang Diyos. Masakit kung mapasiring yung kayamanan na sinasabi. Oil. Grabe, pag may madadaw ka mga prophetic na mga people, na big people talaga sa prophetic, yung mga talagang intercessors. Talaga na Pilipinas na si-single out ang Philippines talaga. May maganda talagang destiny sa Philippines. Pero naglilinig siya, syempre. Hallelujah. Kaya sabi ko, ma-excite ka mo. Nayaon diba sa panahon na mawawitness na ang matinding paghiro kan Diyos. Pero we need to be on our knees and pray and repent. Turn from our wicked ways. Diba? So bago magayon itong kanta at ang Yahweh, sabi duman, if we seek Him. Karanta sila. Seek Him. Hinahanap ta ba siya talaga? Pero ang hapot, how far? How far kang willing na magladto ka mga bagay-bagay na daiman makakapagparami sa imo sa Diyos para inuton mo ang mga bagay-bagay patungkol sa Diyos. Remember the Philippines, ang prophecy is a missionary sending nation. Sa gitna ng ganito, sa gitna ng mahihiling na masakitan ba ako niya mag-evangelize? Yes, pero may ginigibo pa rin si Lord. Na-evangelize mo na, nangyayari pa, nadadara pa sa luma, sa mundo, pero may ginigibo si Lord na ika magpundong mga adye. Kaya yung mga taong yan na inaabutan, na tinalikuran kita, ipag-pray mo yan. Ipag-pray mo yan, Lord. Help me to love these people. Lord, ang goal ko, bako man siya makaranis ako, pero makaranis sa imo. Tabangan mo po sila. Hallelujah, hallelujah. There will be great revival sa Philippines. Hallelujah. Kaya nga, di may oil. May kayamanan na nag-aabang sa Pilipinas. Gagamiton yan for the great awakening. Gagamiton yan for the end-time revival. Para, may po bagang finances para maghiro. Diba? So, hallelujah. May magayon na destiny ang Philippines. Kaya ma-excite ka. Pero I know, syempre maabot sa Philippines, puunang ta sa sadiri ta. Amen? Amen. Let's cry out. Heavy ang tani. No, sabi po sa unang Timoteo chapter 2, 1-4, una sa lahat, ipinapakiusap kong ipanalangin nyo ang lahat ng tao. Si isa na rin nagpanalangin sa lahat ng tao, garo ako daipan.
Pero pa nag-pray lang for everyone. Yan. Pero di ba? Talaga, okay, sinakakulong sa kaibanan dyan? Sino sa nag-o-honor kaibanan dyan? Sinang nag-speak bad words against me, kaibanan dyan? Si magurang ko, kaibanan dyan? Si kung ano pa man yan. Sinagiwal kay mama. Oh, mag-iwal sa mama nito. Kaibahan dyan. Hallelujah. Ipanalangin nyo. Yan, ipaabot ninyo sa Diyos ang kahilingan nyo. Okay? Yan. Para sa kanila. Hoy? Ako na talagang parang sa tuya. Para sa kanila nang may pasasalamat. Lord, salamat po. Kasi kung nakulgan ako katong taong to, dinarama ako magrani sa inyo. Diba? Ipanalangin niyo ang mga hari at ang mga may kapangyarihan upang makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa. The kings, the leaders, the president, di yan parang, alam mo, di ka na mag-iandagdag sa nang babash sa Facebook. Kasi pwedeng gamitin mo ang social media to advance the kingdom o kaya makaiba ka pa sa mundo. Diba? Mahiling mo ang yung report na yaon sa Facebook, hinihirit ang mga tao. So, di ba naman, ano ba yan? Mayang pag-honor, nakaka-burden, ini mga akita, di ba? We're praying for the kids, pero tanong na, kamo. Kitang mga nagtutukbo, nagkakabot mga akita, ano ta matatagas na hihiling tango niya ng dudunong? Tama? Di ko na-highlight, pero gusto ko ipahiling na may matinding nangyayari. May matindi kitang kalaban. Bako ni mga aki. I don't know what's happening kasi ka nagkaralasihan, nagtaragas ang payo. Pero kaipuhan tang ilaban sa panalangin, darahot ta sinda kay Lord. Diba? Panalangin, cry out. Ipag-ano ta sinda, napaabot na sa campus ang influence tuman. Bako ang influence siya kang mundo ang madara sa inda. Tabangan kita ni Lord. Lord, ang bigay mo, many times you don't know what to do, but you know what to do. Hallelujah. God is everything. God is God of wisdom. Yan, ipanalangin ta sinda, makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa. Yan, baka magdagdag, hindi DS yan. Arog yan kani, kakamping yan. Yung mga arog pa kaya na eh. Alat. ang anak ng Diyos na ikaw na makiano dyan. Ipag-pray mo. Diba? May tako sa Diyos at marangal. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Nais niyang maligtas ang lahat ng tao at malaman ang katotohanan. Amen. So let's cry out. Tonight is a night to cry out. Ihibita po ang bansang Pilipinas. Ihibita ang destiny na igwa ang Pilipinas. Ha? Kasi po, damay kita dyan. Pero ako sabi nung, nag-graduate ako, mahalik naman ako, ma-abroad ako, babay, Philippines. Bakong ganon. Ito nga nila share ko ang last ning diba? Sabi ko, tumayo man ako sa Pilipinas. Pero yun nga, hallelujah, nakalaog sa river of God. Na ang mga tigtutok doon ni Bishop. Naaraman ko, nagkaibang pakiaram sa bansang Pilipinas. Kanto si Ate Armin ay nagboboto. Patawaran ako ni Lord. Kaso ko nagpipray ka for the nation, tapos na ikaw maboto? Ano yun? Hypocrisy. Tinukton ako ni Lord, sige Lord, pa-register na po. Panalangin ang bansa. Dahil doon sa mga dinadang ko kanto, paparang akong condition, okay, may magandang destiny ang bansang Pilipinas. Ay, naduman na develop, dikit-dikit ang pagmamahal sa bansa. At ang pag-asa na one day, mahiling ko, dahil ko mahihiling ka mga Pilipino. Revival sa bansang Pilipinas at mightily may assignment ang Pilipinas para sa mundo. Hallelujah. Kaya nakulong po ang kaparte na dyan, pero di ay mawawala ang panalangin. Okay? So okay lang po na pag ihibit na yan, kung anong puso ni Lord para sa mga, ngunyan po mga paghihibit na ilalapit na sa Panginoon. Mas maging bukas lang kita sa leading ng banal na Espiritu. Hindi kita nakapattern sa iyo na pray, hayaan kang mangusap sa toya. Okay ba yon? Hallelujah. Let's cry out tonight. Let's cry out. In Jesus' name. Amen and amen. Let's all stand.